Akala siguro ni John Riel Cuadro Alas Casimero na hindi ako sasagot sa sinabi niya sa akin. Porket maganda ang mga binabalita ko at mga sinasabi ko sa kanya, may reklamo pa rin siya. Pag pangit, may reklamo. Pag maganda, may reklamo. Ito yung sagot ko. Pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan din natin itong nababalita na si Inoue daw, pinapakalat ng mga tao, meron daw sagot. Ito na yung Twitter account mismo ni Naoya Inoue at yung contact natin sa Japan. Tinanong natin kung nag-react ba talaga si Naoya Inoue. Gusto nyo malaman yung totoo? At sabi rin nila, willing sila dyan kay Martin na tulungan. Ha? Sa tingin ko, hindi mangyayari ang bagay na yan. At i-explain ko sa inyo kung bakit. At ito, makinig kayo. Pag-usapan din natin yung laban ni Bam Rodriguez at yung malaking event sa White House ng UFC. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Yabangan pala gusto ninyo no? Kaya ko rin yan. But, hindi po ako maaalis sa pagiging totoo, pagiging fair, at kahit anong sabihin nyo sa akin, ako po ay may panata sa Diyos, may panata sa mga followers ko na gawin lamang ang tama at totoo. Pero syempre, hindi ko po papabayaan yung sarili ko. Kasi, may nag-send sa akin na ito daw si General Casimero ang may sinabi na namang hindi maganda kay Pau Salud. Pagkatapos niya banatan si Attorney Ed Tolentino at si JMC Yasat ay hindi nakaligtas si Pau Salud. Kana ko pa naman makakaligtas na parang walang good deed, walang pagbabago, walang pagpapatawad sa puso nila. Pero ako pinapatawad ko na sila. Pero meron akong sabat sa'yo. Makinig ka hanggang dulo. Pero tanggalin muna natin yung mga fake news na pinapakalat ng mga ibang mga vloggers dyan. Ito po yung Twitter account ni Naoya Inoue. May mga nagpapakalat na nag-react na daw si Naoya Inoue regarding sa laban ni General Casimero, kung ano daw masasabi niya. Ang totoo po niyan, wala pong reaction si Naoya Inoue. Kasi si Naoya Inoue na mismo nagsabi for the longest time na hindi na siya interesado kay Casimero. Yan po ay katotohanan. At wala po kahit saan sa mga tinatanong ko na nag-react ito. Okay? Ang re-reactan niya, sasabihin ko lang sa inyo, para kasi nakakasira din naman kay Casimero at kay Inoue kung sasabihin naman ni Naoya. Hindi sasabihin ni Naoya Inoue yung walang kwenta yung laban. Hindi siguro ngayon. Kasi ang target niya po talaga ay itong laban ni Bam Rodriguez tsaka ni Antonio Vargas. Ito yung posible na makalaban niya. Aside from going up to 126, yung Bam Rodriguez fight, I think is the one, if not the biggest na could be made, na hindi kailangan umakyat ni Naoya Inoue. Kasi syempre, nag-iisip pa nga siya kung akyat siya sa 126. Ito po, katotohanan lang po wala pong halong malisya, you know. So, yung Bam Rodriguez tsaka Antonio Vargas, mangyayari po yan linggo ng umaga. At sa mga nagtatanong ng final prediction ko dito, gusto ko lang malaman nyo na si Bam Rodriguez, ito talaga isa sa pinakamagaling at malakas na boxer, pero gagaling siya sa 115. Yung Vargas, yun yung sa 118 . So, akit pa lang dito si Bam. But if you ask me, sa tingin ko, yung diferensya naman ng 115 to 118 is not that much. So, I think Bam Rodriguez pa rin ang mananalo po dito sa laban na ito. Tuloy na tuloy po yan. Ang speaking of tuloy na tuloy, ito ang delegadong hindi matuloy. Yung Zuffa Boxing, ito, dalawa-dalawa yung kalaban ni Dana White, no? At dalawa-dalawa kasi si Eddie Hearn at saka si Golden Boy, nag-uunahan pa sila ng claim kung sino yung unang nagpadala ng cease and desist. Ito po yung para hindi gawin yung laban. Regarding, ang pinaka-specific na laban po, yung laban po ni Ryan Garcia at saka ni Conor Benn. Si Conor Benn is under Zuffa and si Ryan Garcia is under Golden Boy. In the past kasi talagang ganun yung mga promoter sa promoter naglalaban-laban. With Zuffa coming in, yung Zuffa, they don't like the traditional way of doing boxing. So, marami silang nakakalaban. So, yun po yan. Speaking of labanan, singit ko lang ulit, sa sino po interested sa MMA, UFC
Freedom 250 is gonna happen Monday po yan ng alas 8 ng umaga. I'll try to also do a live discussion about this in the morning, although I have a meeting in the afternoon. So Ilya Taporia, Justin Gaethje, Alex Pereira, Cyril Gain, Sean O'Malley versus Ayman Zahabi. Ito yung pinaka main card po natin. So ako, Ilya Taporia, Cyril Gain, Sean O'Malley, ang pick ko dito, but I'm not an expert sa UFC. So aminado naman tayo dyan. Alright, and lastly, gusto ko lang pong pasalamatan, grabe, no? Yung Pauka Sports Nation group po, yung aking group. Ang dami pong sumasali, hindi ko pa ma-approve lahat. Last time I checked, 29K lang yung members niyan. Ngayon, 42K. So sa mga vloggers, sa mga may content, sa mga taong mahilig sa sports, basketball, kahit anong sports, pwede po kayong mag-share dyan. Pwede po kayong makapagkwentuhan. Kailangan open-minded lang kayo. Pero hindi ko naman ma-filter lahat eh. Yung mga bashers, mga critics. So, join the Pauka Sports Nation. Okay? Ito yung sinasabi ko. I don't think this is gonna happen. Pinost ito ni Sports Talk na willing daw tumulong. Willing, naniniwala naman akong willing, pero kumbaga sa sugat na nangyari in the past regarding the two of them, di ko lang alam kung magbo-work sila together. Especially pag si Casimero yung kasparing mo, ka-work mo, parang wala ka na talagang privacy na makakuha eh. Kasi sobrang sikat ni Casimero, talagang parang ang hirap din makipag-sparring. Baka magdiretsuhan. Kasi marami ding sinabi itong si Casimero, tsaka vice versa. So, but, gaya ng sa mundo ng boxing, maliit lang. Gaya ng sinasabi ko, kaya nga nagbabait-baitan ako kay Casimero, akala ko maka-appeal ako. Para hindi na sila mang-away. Okay? So, but, as I heard, mukhang mainit na naman ang ulo ni General Casimero sa akin kasi may nag-post po na hindi ko kilala tong Joseph na to, takot naman sa personal. Alam mo, kung magkita tayo one-on-one, hamunin mo ako ulit, subukan mo. One-on-one lang tayo, yung walang kasamang iba. Lapitan mo ako, tingnan natin. Yung ayos lang, yung fair lang. Kasi hindi naman ako, hindi naman ako mapag-away, hindi ko kailangang magmura, hindi ko kailangang magalit kasi nagtatrabaho lang ako na maayos. But if you wanna box me, let me know. Nagyayaya ka pa rin ba ng box lang, wag yung away kalye kasi matatanda na tayo para dyan eh. So, sabi dito, message ni Chab, ingat kayo, wag kayong makinig doon. Wag kayong maniwala dyan, ang Pau Trader yan. Yan. So, opinion niya yan. So, ano sagot ko? Nung isang beses, tinawag niya si Ed Tolentino, talino, pinagmumura niya. Tapos si Jem Siasat. Sabi ko, okay na yung sagot niya. Ang dami nang napaya ang mga analysts. Although ako, nagbago talaga yung prediction ko. No? Yung mga vloggers lang, pinapakita yung unang thoughts ko. Pero hindi nila pinapakita sa bandang dulo. Sabi ko, titignan ko yung condition ni Casimero. Kasi hindi naman talaga natin maalis sa isipan natin na check-in muna yung condition ni Casimero. Eh. But, nung nakuha niya, maganda condition niya, I was the first one na hindi makapaniwala ang mga tao na, bakit mo pinipraise si Casimero? Maganda naman talaga. Kasi, yan po tayo. Sa labas at sa loob, sa sports o hindi, sa katotohanan tayo, at sa fairness. Objective po tayo eh. So, nung nakita natin yan, okay. So, nung nanalo siya, ang ganda ng mga sinabi. Even before, actually, ako rin nagsabi na yung sa timbang niya before na hindi niya makuha, yung matatalo siya kay Kameda because of what I saw. And it was all right. Pero, syempre, yung mga haters, mga bashers, meron silang masasabi. At ito, sigurado ako, dadami yung mga bashers ko. Kasi meron na mismo ang nagsasalita ng ganito. Syempre, marami pong maniniwala sa kanya. And walang problema kung magalit kayo sa akin. But I gusto kong iparating sa inyo yung nararamdaman ko. Syempre, hindi ako galit kay Casimero. Kasi naawa ako, nalungkot ako. Kasi ito na naman siya. Naalala ko nung natalo siya, nung hindi masyado maganda, he was humbled, ang bait niya sa mga tao. Pero biglang, meron ngang nag-message sa akin, papakita ko sa inyo. May nag-message sa akin na isang malaking tao na kilala sa messenger. In-screenshot ko na. Ang sabi niya dito, Sir, si Cuadro Alas ang yabang na naman.
Sabi ko na lang sa kanya, ganun talaga ata pag nanalo eh. Pero support na lang sa boxing. Sa personal niya eh, bahala kung gusto niya ganun maging tingin sa kanya ng tao. I want to be fair to him, pero trabaho lang. Kumbaga ako, whether magalit ang tao sa akin o hindi, basta ako, sinasabi ko lang yung sa tingin kong tama, sa tingin kong fair. So, sa boxing career niya, walang problema. You know, he is one of the best. Isa sa sikat at marami may gusto sa kanya. Pero sa ugali niya, na ganyan, alam mo, losing teaches us how to be humble. Winning, dyan lumalabas yung ugali natin. And sabi ko, I don't wanna anymore paint a bad picture for dito kay Janel Casimero. Pero siya yung nagpipinta sa sarili niya, sa ugali niya, sa social media. Na kahit anong sabihin ng mga tao na sa bait, personal mabait yan. I mean, siguro mabait siya sa ibang tao. Siguro nasaktan talaga siya sa akin. Which is naiintindihan ko. Sige, namimigay siya ng ng bigas. Pero sa akin kasi, hindi mo mababawi yung mga sinabi mo if you keep doing it, kahit mamigay ka ng mamigay. Ang dami mga, sabi ko mga tao, may iba pa nga mga politician, mga na grabe mamigay, pero, di ba, yung ugali. But, ayoko siyang banatan dyan sa ugali na yan. Gusto ko lang iparating sa inyo, guys, that I will be the better person. Hindi ko siya babanatan pabalik. Sinasabi ko lang na nasaktan ako, na dapat din niya ginagawa yan. Magyabang siya sa mga boxers. Gaya ng lagi ko sinasabi, napakaganda ng sagot niya. Bilang isang sikat na personality, hindi lang boksingero, marami mga bata na boksingero, na mga tao na nakakarinig sa kanya, sa mga pagmumura niya, sa mga sinasabi niya, hindi maganda. At lalo na kung dumidikit siya sa mga war freak kagaya nung kuyang na yon, di ba? Alam ko na maraming nagkikare kay Casimero sa paligid niya na sana iwasan niya na yung ganito kasi napaka-positive na eh. Wala na masyadong toxicity sana eh. Lalo na kung manggagaling sa kanila. Ako sanay ako dyan. Kinakain ko yan everyday. Dyan ako kumikita. Dyan ako nakikilala. Pero nakikilala ng tao na sipaw pala. Hindi madaling mapikon. Kahit anong sabihin, kahit anong sirahin, hindi nagmumura. No? At syempre, talagang trabaho lang. But as a friend, talagang okay din naman akong kaibigan sa tingin ko. Hindi ako na member sa magkaiba kami ng position ni SB. Si SB, I think, yung minsan tinitira ako pero never ako, kasi pag kaibigan talaga, nagkakaintindihan kayo kahit magkakaiba kayo ng position. So, yun lang. Ang pinakasagot ko sa iyo, General Casimero, God bless you. Sana magkaroon ka pa ng chance na mas maging mabuting tao sa lahat, lalo na sa mga kalaban mo. Sabi nga nila, pag binado ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, at panalo ko na eh. You have the last laugh. Napahiya na kami lahat. Mas maganda pa rin maging mabuti, lalo na sa isang katulad mo. Kami, kasi ganun talaga trabaho namin eh. Sasabihin namin kung ano nakikita namin, kung ano opinion namin, kung mali o tama. So, may mga nagko-comment na, Sir Pao, ganyan ka talaga, dapat kamurahin. May pera ako. Yun po, yung sinasabi ko, minsan naging root ang pera ng evil. Because may pera ka, may panggastos ka, may paganito ka, may pa-lawyer ka, dyan lumalabas. At yung mga tao ngayon, na kahit na alam naman nilang mali na magmura, mali na magganito, sinusuportahan ka, which is a bad influence. Dapat wag ganon. May pagkakataon ka pa, and ako, sabihin ko sa'yo, open ng door ko na magkaayos. Kahit anong sinabi mo, alam ko na i-influensyahan ka lang ng tao. Alam ko na tunay ka mabait na tao. And alam ko na magaling ka talaga. And kung feeling mo traidor ako, wala akong magagawa. Para sa akin, hindi kita makokontrol. Ang makokontrol ka sa sarili ko. Hindi rin ako magpapakontrol sa inyo kung ano sasabihin ko. Kasi hindi ako pwedeng maging 100% solid. Kasi ako po ay may panata sa mga nandito sa comment section ngayon, sa 1.6 followers ko na sa Facebook, I think 600 plus thousand na sa YouTube, na magpakatotoo, magbigay ng tama. Yan po yung panata natin. Salamat po sa pag umabot ka dito sa dulo. Sabihin mo nga sa akin, napakasakit tanongin ito, yumabang na naman ba ulit si Casimero? Tama ba yung ginagawa ni Casimero? Traidor ba ako? Yan, yung mga tanong na yan,
Pauka Sports, pausalud lang makakatanong niya sa inyo. Kasi hindi po ako takot mabash. Kasi alam ko that everything that I do, gusto ko pag nakita ng anak ko, hindi siya mahihiya or kumbaga, hindi niya ako ikakaya na may dahilan for the glory of God. Salamat po.